Ang paksang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nakakapangilabot na sakunang nangyari noong 2006 sa bayan ng Ginsaogon, St. Bernard, probinsya ng Southern Leyte. Ang trahedyang ito ay talagang nakapagdulot ng napakamalaking pinsala kung saan tila ba halos nabura ang buong bayan ng Ginsaogon na nagresulta sa pagkasawi ng humigit libo-libong buhay. Pero ano nga ba ang totoong dahilan sa nangyaring landslide na nabansagang the deadliest landslide sa kasaysayan ng Pilipinas? Yan ang paksang pag-uusapan natin sa videong ito. February 17, 2006, Biyernes ng umaga, isang normal at masiglang araw sa bayan ng Ginsaogon, Southern Leyte. Ang mga kabataan ng panahong iyon ay nasa paaralan at ang mga magulang nila ay kanya-kanyang gumawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Pero sa di inaasahan, isang biglaang pagguho ang nangyari sa malaking parte ng bundok na kung saan tanaw nito ang bayan ng Ginsaogon. Ang malawakang pagguho ng lupa na ito ay sumalanta sa nayon ng Ginsaogon na may populasyong aabot ng humigit 1,000 katao. Tila mistulang nabura sa mapa ang buong barangay ng bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Matapos matabunan ng magkahalong landslide at flash flood, dulot ng walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng paglindol. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Retired Major General Glenn Rabonza, 3 barangay ang nabaon sa tinatayang 30 talampakang taas ng putik at bato na rumagasabuhat sa kabundukan sa barangay Ginsaogon, kung saan ayon umano sa inisyal na report, tinatayang nasa 3,000 katao ang pinangangambahang nalibing ng buhay, habang posibleng nasa 500 kabahayan, paaralan at mga health center ang nabaon sa lupa. Ayon pa sa pamahayag ni Major General Glenn Rabonza, we expect a number of casualty on this tragedy. Kung kaya't sa loob lamang ng 2 minuto, tila ba isang buong komunidad ang malausok na naglaho. Ang gumuho na bahagi ng bundok ay tinatayang kumitil ng libo-libong buhay. Pero ayon sa testimonya ng ilang survivors sa naturang trahedya, bago pa man nangyari ang pagguho, halos 2 linggo na rin ang nakaraan kung saan walang tigil na pag-ulan ang kanilang naranasan. Kasabay rin nito ang tinatayang hanggang nasa 10 mas maliit na pagguho ng lupa ang naganap sa loob ng nakarang linggo sa paligid ng St. Bernard. Ngunit sa Ginsaogon ang lugar na mas napinsala ng husto. Kabilang sa mga nakakatindig balahibong pangyayari ay ang natabunang lokal na paaralang elementarya ng Ginsaogon na matatagpuan malapit sa paanan ng bundok. Ang pagguho ng lupa ay naganap sa mismong araw na kung saan may pasok sa paaralan. Noong oras na nangyari ang trahedya ay mayroong 246 na bilang ng mag-aaral at 7 guro ang nasa paaralan. Pero ang masaklap kung saan isang bata lamang at isang binata ang naligtas kaagad pagkatapos maganap ang sakuna. Tinatayang nasa halos 80 kababaihan din ang lumahok sa pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng Ginsaogon Women's Health Association, ang tuluyan ding natabunan ng gumuhong bundok. Sa lawak na pinsala ay talagang umabot sa halos 4 na kilometro ang inabutan ng putik na dulot ng pagguho ng lupa. May naitalang 20 katao ang nailigtas sa loob ng ilang oras ng sakuna, ngunit ang karamihan ng populasyon ay pinaniniwalaang tila nailibing na ng buhay. Agaran din namang nagpadala ang pamahalaan ng rescue team at mga tauhang militar. Pero ang masaklap ay talagang pahirapan ang nangyaring relief and rescue operation sa kadahilanan ng patuloy na pag-ulan at pagragasan ng putik na umabot hanggang sa dibdib ang lalim. Hindi na rin madaanan ang mga pangunahing highway nang dahil sa mga nakaharang na kapal ng putik at mga naglalakihang bato. Karamihan rin daw umano sa mga tulay ay talagang nawasak na ng husto. Hindi rin maitatanggi, kapatid, na ng mga panahong iyon ay talagang kulang na kulang ang mga heavy equipment na isa sana sa pinakapangunahing kagamitan upang mas mapadali ang naturang rescue operation. Ayon sa investigasyong ginawa kung ano nga ba ang kadahilanan sa nangyaring sakna, iginiit ni Philippine Congressman Roger Mercado ng Southern Leyte sa isang panayam ng Reuters na ang nangyaring deforestation, illegal logging at pagmimina na ginawa sa mismong lugar 3 dekada na ang nakalipas ay malamang isa sa mga pangunahing salarin sa naturang trahedya. Ayon pa sa ilang mga rescuer, oras ang lumipas matapos mangyari ang pagguho
ay talagang dinig pa raw nila ang tila ba humahagubhob na tunog mula sa ilalim ng lupa na para bang mga taong tila nang hingi ng tulong. Pero sa sobrang pahirapan na pag-rescue, dulot na rin sa walang tigil na pag-ulan at kapal ng putik na umabot hanggang 30 talampakan na lalim, ay talagang hindi na naisalba ang mga buhay na ito at tuluyan na lamang nabaon ng buhay dulot ng trahedya. Agaran din naman nagpadala ang pamahalaan ng mga relief goods at mga pangunahing supply, kagaya na lamang ng mga tents at mga damit. Nagbigay din ang pamahalaan ng Estados Unidos ng mga disaster equipment sa halagang $100,000. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Red Cross kung saan chairman si Richard Cordon. Nagpadala naman agad ang Estados Unidos ng tulong sa pamamagitan ng kanilang 3 naval vessels. Sakay nito ang 31st Marine Expeditionary Unit. Ito ay upang i-dispatch sa area upang makatulong sa pag-rescue operation at mag-provide ng assistance sa mga nasalantang individual. Nagbigay din ang United States Agency of International Development ng 29 million na halaga ng food and non-food items. Nagbigay din ng tag-$1 milyong ang bansang China, Australia, Taiwan, Thailand at marami pang iba. Matapos ang pagguho ay 10 araw pa kung saan patuloy pa rin ang pagragasa ng malakas na ulan at may kasamang paminsan-minsan na lindol na tinatayang nasa 2.6 magnitude ang lakas. Ayon din sa naitala ng Philippine National Red Cross, umabot sa 53 personahe ang na-rescue, pero hindi gaanong umusad pa ang bilang ng mga na-rescue dahil ayon pa na posibleng marami pa talaga ang buhay na posibleng bibigay rin sa loob ng ilang araw sa pagkabaon sa kadahilanan na walang pagkain ni tubig man lang sa ilalim. Ang naturang rescue effort din ay talagang inihinto pagsasapit na ang gabi. Ito ay para sa kapakanan na rin ng mga rescuer.